Malaking dagok ito sa Barangay Ginebra ngayong mag-o-open na ang season dito sa Governors Cup. Ayon dito kay Coach Tim Cone, ito raw si Jamie Malonzo ay hindi maglalaro ng hanggang 4 na buwan. Minimum yan. At least 4 months hindi makapaglalaro si Jamie Malonzo. So kung i-assume natin na itong Governors Cup ay aabot ng 2 months at pagkatapos mayroong 1 month break per conference, ibig sabihin baka kalagitnaan pa ng second conference makapaglaro itong si Malonzo. At syempre, kung babalik si Malonzo, hindi yan mamadaliin ng Barangay Ginebra. Magre-rehab pa yan. So nako, mukhang ang tagal mawawala nitong si Jamie Malonzo talaga. At dito natin makikita yung problema ng Ginebra dito sa front court nila at kung bakit nila kinakailangan sigurong gumawa ng trade. Dahil kapag nandiyan si Justin Brownlee, mapagtatakpan kahit papano yung pagkukulang nila. Pero kapag wala si Brownlee, dito natin makikita yung problema. At saka sa Commissioner's Cup, kapag unlimited height yung imports, madedehado yung front court ng Ginebra. Dahil kung titignan natin, ang center lang nila itong si Isaac Go at itong si Japet. Pagdating dito sa power forward, kung wala si Malonzo, ang nandyan itong si Ralph Koo na undersized at itong si Ben Adamos. So medyo mahihirapan talaga itong Barangay Ginebra pagdating dito sa pag-match up. Alam natin si David Morel hindi naman ginagamit ni Coach Tim Cone. Kaya kinakailangan pag-isipang mabuti ng Barangay Ginebra kung ano ang dapat nilang gawin na trade para mapag-compensate habang wala itong si Jamie Malonzo. Mukhang yan ang magiging problema ngayon ni Coach Tim Cone. Ganun pa man sinabi niya na ready ang Barangay Ginebra at nakafocus sila dito sa Governors Cup. Pero kung mag-iisip ka ng long term, kinakailangan pag-isipang mabuti ng Ginebra. Kung kinakailangan din kumuha ng isa pang big man, lalo na itong si Japet, ay hindi na rin bata. Ang draft pick ng San Miguel Beer na si Evan Nava ay nandito na raw sa TNT Tropang Giga. Nakita itong si Evan Nava na naglalaro para sa TNT doon sa kanilang tune-up game kontra itong NLEX Road Warriors. Ang sabi ng iba kaya ito nangyari dahil itong si Chris Rosales pumirma na ng kontrata dito sa San Miguel. So nawala ng pwesto itong si Evan Nava kaya pinayagan na siya ng San Miguel Beer na mag-try out dito sa TNT. Ngayon ang tanong dito, nasayang ba yung draft pick ng San Miguel? Talagang nasayang yan. Kasi kung si Evan Nava lang kukunin nila, mas mabuti pa pala na tinrade na lang nila yung draft pick nila at itong si Jeron Teng o kaya Vic Manuel para dito kay William Navarro ng Northport Batang-Pier o di kaya naman ito si Cade Flores. Sa ngayon kasi kahit napunuan ng San Miguel yung pagkukulang nila dito sa shooting guard at sa point guard, kulang pa rin talaga sila ng big man. Kaya dito natin makikita na mabagal talaga gumalaw itong management ng San Miguel Beer, particular na yung coaching staff. Papalapit na ang opening ng PBA at wala pa rin silang major moves na nangyayari. Ang huling balita pa rin nag-iintay ang San Miguel para dito kay Troy Rosario dahil hanggang sa ngayon wala pang official announcement ng Blackwater kung nakapirma sa kanila si Rosario o hindi. So mukhang si Troy ay nag-iisip din kung saang team siya maglalaro. Baka yan din ang nangyayari sa San Miguel kaya waiting game sila. Pero habang tumatagal syempre nagiging problema yan dahil habang papalapit na yung Governors Cup gusto mo syempre nakapag-i-ensayo ka na. So ito ang magiging sitwasyon ngayon sa San Miguel. Kung sakali na hindi maging maganda performance nila sa Governors Cup at hindi maging fit yung import nila at kinakailangan nila magpalit, diyan lalabas yung kakulangan nila sa power forward. Kaya ito ngayon ang kinakailangan ayusing mabuti ng San Miguel Beer at kinakailangan tignan yung sitwasyon kung okay pa ba yung takbo ng team sa ngayon. Posible kaya na itong Northport Batang-Pier ay ibenta na. Ang problema kasi dito sa Northport, alam natin na of course farm team yan ng SMC. Pero ang mas malaking issue dyan ay yung ownership nito dahil technically itong Terra Firma at Blackwater ay mga independent teams yan dahil hindi naman yan hawak ng SMC o ng MVP Group. Ibig sabihin walang ownership si Manny Pangilinan o si Ramon Ang sa nabanggit na mga kumpanya. Pero itong Northport Batang-Pier ay kakaiba dahil hindi naman sikreto na si Ramon Ang ay merong shares diyan sa Northport Batang-Pier. Ibig sabihin, part owner siya ng kumpanya. So, paano yan kinoconsider ng PBA na isang independent team? Kung magre-research kayo dito sa pagmamayari o ownership structure ng Northport, makikita ninyo
na ito si Ramon Ang at ang SMC ay party dyan, kasama sila doon. So paano nangyari na ito ay kinukonsidera na isang independent team? Alam natin na itong Terra Firma, walang pagmamayari dyan ang SMC, pero obviously nakikinabang sila doon sa mga lopsided trades. Pero dito sa Northport, paano kaya yan ila-justify ng PBA? At yan ang dahilan kung ba't marami ang nagsasabi na dapat itong Northport Batang Pier ay ibenta na talaga. Dahil hindi maliwanag kung sino ang may-ari. Well, actually, kung titignan natin, maliwanag, nakasama doon sa may-ari ang SMC. Pero so far, nakapagtataka na walang nagre-raise ng ganyang legal question dito sa PBA. So, abangan na lang natin kung anong magiging bagong move nitong mga kumukontra dito sa pagsali o paglalaro ng Northport dito sa PBA at sa pagkonsidera sa kanila na independent team. Kung merong magre-raise niyan dito sa PBA Board of Governors, baka maging issue yan at mapilitan na nga na itong Northport Batang Pier ay ibenta na. Ang balita ngayon ay itong si Christian Stan Hardinger at si Stanley Pringle ay hindi magtatagal dyan sa Terra Firma. At sa totoo lang, wala naman siguro masyadong magugulat dyan dahil ever since nung magawa tong trade na to, marami naniniwala na ang mga nabanggit na players ay aalis din dyan sa mga nabanggit na koponan. Itong si Christian Stan Hardinger, ayon doon sa mga reports, tanggap naman niya yung trade at syempre isa nga siyang professional at hindi na bago sa kanya yung mati-trade. Pero sa ngayon, ang tingin ng karamihan kapag nag-expire yung kontrata nito si Stan Hardinger ay baka umalis na sa PBA. Pero susubukan pa rin daw nitong SMC na mag-offer ng kontrata dito kay Christian para manatili siya dito at maglaro. Baka kung sakasakali baka sa Magnolia ito mapunta. So hindi natin natitiyak pero mukhang ganyan ang magiging sitwasyon ngayon. So ito matpanig naman itong si Stanley Pringle, medyo mas iba yan dahil si Stanley Pringle ay 37 years old na at injury prone. So baka yung final years niya talaga ay laruin na dito sa Terra Firma. Unless maganda ipakita niya dito sa Terra Firma at baka magka-interest yung ibang teams na makuha ang kanyang serbisyo. So yan ngayon ang sitwasyon dito. Marami pa rin na nanghihinayang dito sa Terra Firma. Tandaan natin, noong last conference nakaabot sila sa quarterfinals kontra San Miguel. Pero yung top players nila, itong si Javi Gomez de Leano, si Isaac Go, si Stephen Holt, nawala na lahat. Ang natira na lamang si Wamit Yongson. So far sa lahat dito ng players ng Terra Firma, ito si Wamit Yongson na lang talaga ang hindi natin trade. So baka manatili siya dyan, hindi natin alam kung hanggang kailan. Pero mukhang siya yung talagang constant dito sa lineup nila. Pero hindi natin masasabi kung hanggang kailan yan dahil marami naniniwala na eventually siya ay matitrade din dito sa ibang team sa PBA, particular na sa SMC. So abangan na lang natin kung ano mangyayari talaga dito sa Terra Firma. Pero ito si Stan Hardinger, baka malipat na yan sa ibang team sa lalo't madaling panahon. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Michael D., Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Eduardo Monsales, Katsakino Ducusin, Michael D., Anthony Alon family, Malyari Mascarinas, Jason Mendoza, Enju, Dexter Domer. Pinabati din natin si Rene Marcia, Linlin at Junjun at Patpat Tineros. Pati na itong si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas at ang iba pa nating taga-subaybay.